At naglabas nga po ang pamilya Duterte ng listahan ng Filipino legal team na dadalo sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Lahat ay pawang mga dating miyembro ng kanyang gabinete. Kabilang sina former Executive Secretary Salvador Medialdea, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, former Labor Secretary Silvestre Bello III, former LTFRB Chief Martin Delgra, former BIR Commissioner Cesar Dulay at former PAGCOR President Alfredo Lim Jr. Uupo sila sa public gallery at susubaybayan ang buong pagdinig. Kasabay nito, sinabi ng pamilya Duterte na walang in-person family visits habang isinasagawa ang pagdinig at tanging tawag sa telepono lang ang papayagan. Sa puntong ito, magkakausap natin si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, isa sa mga miyembro ng Filipino legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang tanghali mula dito sa Pilipinas, Attorney Sal, and I understand madaling araw po dyan. Yes, it's 5:08 in the morning at The Hague. Thank you. Thank you for taking our call, Attorney Sal. Attorney, kailan pa po kayo ba nandyan sa The Hague? Kahapon pa, kahapon. Kahapon lang po dumating. Pero, Attorney Sal, ano po ang magiging role ninyo bilang bahagi ng Filipino legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation of charges sa ICC? Kami pong mga Pilipinong abogado ay uupo mamaya sa gallery upang obserbahan kung ano ang magaganap sa confirmation of charges. Yan muna ang aming gagawin. At pagkatapos siguro niya, pagkatapos ng 5 araw o 4 na araw ng confirmation of charges, ay magigipagtulong po kami sa defense team naman ni Presidente Duterte dito sa The Hague. So you will be observing, wala man kayong direktang partisipasyon, depende po sa inyong magiging observation ay magkakaroon ng coordination doon po sa legal team niya dyan. Yes, kasi sa ngayon, siyempre, wala pa kaming alam na nagaganap na prosedimento maliban sa mga nababasa natin. Kaya gusto namin aktual na makita kung ano ang mangyayari mamaya. Attorney Sal, bakit mahalaga na may Filipino lawyers ang dating Pangulo sa pagdinig sa International Criminal Court? Unang-una, Pilipino ang inaakusahan. Pangalawa, ang krimen na inaakusahan sa kanya ay nagganap sa Pilipinas. Pangatlo, ang di umanong mga biktima ay mga Pilipino. At ang isa sa mga mahalagang paksa dyan ay kaugnay sa batas ng ating bansa. Ang taligang batas natin at kung ano-ano pang mga batas. Kaugnay dyan sa kaso ng dating Presidente Duterte. At ang mga abogadong Pilipino lamang ang eksperto dyan at hindi mga dayuhan. Meron na ho ba kayong, kanina sabi nyo, you'll be meeting with the legal team after ng confirmation of hearing. So may actual na ho kayong koordinasyon sa kanyang foreign defense team? Na ngayon wala pa sapagkat kadarating lang namin eh. Kagabi, kami nagkita a few hours ago para pag-usapan kung anong magiging papel namin. At sa ngayon, dahil nga kadarating lang namin, hindi naman namin nakakausap yung defense team sa kabila, ang magiging papel namin bukas o mamaya ay para obserbahan ang prosedimento, pakinggan kung ano ang mga sasabihin ng prosecution. Pero Attorney Sal, bago po kayo umalis ng Pilipinas, yung grupo po ninyo, nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataon na makausap muna si VP Sara Duterte? Ano po yung mga bilin or ano po yung plan? Ako, hindi ko siya nakausap kaugnay sa... Nagkausap lang kami na tapos dito. Pero yung mga iba, hindi ko alam kung ano. Pero pagkakalam ko, among ourselves, kanina, nung kami nag-meeting, wala pa kaming, wala pa kaming estratehiya kung ano man. Basta, narinito kami para mag-obserba muna.
Ayon po kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang testigo at puro abogado lang yung magsasalita. Paano po ninyo tinitingnan yung kredibilidad ng mga paratang kung walang aktwal na testimonya? Yun namang actual na testimonya sa sa actual trial. Tataka nga ako kung bakit. Kakaiba kasi ang prosedimento rito na merong confirmation of charges pa. Samantalang sa atin, ang preliminary investigation ginagawa ng mga piskal. Pag may reasonable ground to believe, diretso na. Trial na yan. Dito iba Parang naninibago kami. Kakaiba ang prosedimento rito. Kaya gusto namin obserbahan mamaya kung ano ba itong confirmation of charges na sinasabi. Sa ganito pong setup, Attorney Sal, masasabi niyo ba o makikita niyo ba kung saan inaasahang pinakamahina ang prosekusyon, yung kaso po? Hindi natin malalaman yan unless we hear them out. Kailangan marinig namin kung ano ba, kung mga sasabihin nila mamaya. Hindi lamang po isang araw mangyayari ito, pero ano po yung pinakamahalagang puntong binabantayan or babantayan nyo dito po sa confirmation of charges? Siyempre, babantayan mo dyan kung ano sasabihin nila. And so we'll be taking notes. Matagal nyo na pong sinasabi na walang jurisdiction nga ang ICC. Sa tingin nyo po may chance bang ibasura ang kaso batay lamang sa issue po na ito? Oh, definitely. Kasi ang isang hukuman, bago pumasok niya, kailangan meron ka munang jurisdiction. May kapangyarihan kang pumasok. And I've been saying all along na itong ICC ay walang absolutely no jurisdiction whatsoever sapagkat mismong yung Rome Statute na lumikha sa kanila ang nagsasabi na pag may kakayahan ang isang bansang miyembro na usigin ang mga nag-commit ng krimen kaugnay sa crimes against humanity, genocide, war of aggression, war crimes, hindi sila maaaring pumasok kung may kakayahan. Wala nga, ang lakas, sabi ko nga ano pa bang prueba gusto ng ICC para ipakita sa kanila na malusog, malakas ang ating sistema legal. Libo-libo na ang nilitis natin, pinakulong natin, 2 presidente kinulong natin, 2 senador kinulong, ngayon may isa na naman senador kinulong. Hindi ba, what proof does it want? Ay sinipa na nga tayong presidente. Madaling sabi, they're not following its own law. Nakikialam sila dito sa ating sistema. Kaya wala silang jurisdiction. Paano po, Attorney Sal, kung hindi tanggapin talaga ito ng ICC? Paano dapat baguhin yung depensa? Is this something also na ipaaabot nyo or seryosong uupuan with the legal team of former President Duterte? Dapat talaga yun muna ang i-resolve. Kaya nga nagtataka ako kung bakit hindi pa nila nare-resolve yung jurisdiction kasi nasa appeals court pa lang At saka pinag-uusapan pa lang sa appeals court kung hindi tayo nagkasamali. Yung sapin na kasi ang depensa, ang ginawa nila, wala na kami sa ICC. Kumalas na kami dyan. So, dapat wala kayong jurisdiction. Pero sa akin, hindi yon. Dapat unahin mo yung principle of complementarity. Yan yung mga secondary defense lang yun. Ang mahalaga, wala talaga silang jurisdiction dahil may kakayahan tayo. Kaya yan ang titingnan namin kung ano ang gagawin ng ICC dyan. Pag ipagpatuloy pa nila, it only means one thing, na prejudge na nila ang kaso ni Presidente Duterte. Okay, nandyan na po kayo lahat, nagkita-kita na po kayo at nagkausap-usap po nila former Chief Presidential Legal Counsel, si dating former Executive Secretary Salvador Medeldea, and then former Labor Secretary Bello, and also si... Gaya ng sinabi ko kanina, nag-meeting na kami a few hours ago. Apo. At ang napagkasundoan namin ay mag-o-observe kami. Okay, merely observation pa lamang.
Puntahan ko lamang po, Yes, bakit wala naman kaming alam pa sa nagaganap na kaso. Ito ang unang araw namin para Opo. tignan kung ano ang mangyayari namin. Klaruhin ko lamang, Attorney Asala, no? Mayroon po kayo, mag-o-observe po kayo, yun po na pagkasunduan, pero may klaro din po bang directives na alam po ng side po ng legal team niya dyan, sila Kaufman, na kayo po ay nariyan at magbibigay po kayo ng inyong opinion at observation doon po sa mangyayaring hearing po today and the succeeding Gaya ng days? sinabi ko kanina, hindi pa kami nakakapag-usap with the other team. And we will be doing that after the confirmation of the charges. Saka siguro kami magpupulong kung ano ang mga na-obserbahan namin, kung ano ang pwede namin ibigay na payo o mga insights, kung anong dadagdag kami, kung ano man ang pwedeng makatulong sa depensa ng Presidente Duterte bilang mga abogado sa ating bansa. Okay, sorry po. Kinlaro ko lamang po kasi I just want to know if there was a prior coordination or part ito noong strategy or sistema ng Duterte family that you guys be there and coordinate with the team of former President. Puntahan ko po yung kanyang kalagayan. Walang personal visits, Attorney Sal, pero pinapayagan. Wala. Yan ang sabi ni Titi Sara, wala. Oo, pero pinapayagan na makausap sa telepono si dating Pangulong Duterte. Pag po ba non-family members, kayo po ba mayroon or posibleng magkaroon ng pagkakataon na makausap siya? Definitely wala. Kasi yan naman ang regla nila ever since ganyan. Meron po ba tayong balita man lang or kung sino man po yung huling family member na nakausap? Kung kamusta po si former President Duterte? Wala pa ako nakakausap na huling bumisita sa kanya na kanyang anak. Marami din po yung nag-aabang sana sa pagdalo ng dating Pangulo sa pagdinig dahil marami ang gustong masilayan siya. Pero hindi na mangyayari dahil nga po pinayagan naman ng ICC na hindi siya mag-attend. Bahagi rin ho ba ito? I don't know if baka po may detalye kayo na bahagi rin ito ng legal or strategic move? Wala, hindi pa nga. As I said, hindi pa kami nakakapag-usap ng kabilang team. Alright. Tatlo po yung posibleng pwedeng maging resulta ng confirmation of charges hearing. Una po yung kumpirmahin yung kaso at ituloy sa trial. Ikalawa yung ipagpaliban at ikatlo ibasura yung kaso. You're hoping, of course, na maibasura itong kaso. Yes, of course. Kasi nga, walang jurisdiction. I know, observation pa rin po ang sinasabi nyo, pero sakaling ituloy po sa trial ang kaso, ano po sa tingin nyo, Attorney Sal, yung magiging susunod na hakbang ng kampo po ng pamilya Duterte? Or ano po yung ma-advise nyo? Hindi pa natin alam kung anong gagawin namin. Kasi nga, kaya kami naririto para mag-obserba. After observing what will transpire today, then we will be meeting and discuss the strategy that we will mount for the defense of the President in coordination with the team from here. Panghuli na lamang po, ayon kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, dapat daw kasamang managot ang Filipino lawyers ng dating Pangulo dahil bahagi kayo ng kanyang inner circle. Ano po ang sagot nyo dito, Attorney Sal? Kabalbalan mo yun. Hindi na dapat binibigyan ng pansin. Alright, well, siguro po susubukan na lang po namin ulit tumawag tomorrow para po malaman yung naging observation po ng inyong team since mamaya pa lamang po itong first hearing. Again, kahit po madaling araw, salamat po for taking our call. Attorney Sal Panelo, miyembro ng Filipino legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.